Hi there! Welcome to the first series of me cooking for my chef husband. Pero syempre bagong lahat mag-coffee muna tayo because coffee is life and today is Friday at araw ng pag-i-inventory ko kaya naman nagpalit na ako agad ng safety shoes. Dinala ko pa naman lahat ng shoes at heels ko from Dubai and I was expecting na magagamit ko siya sa work dito but I was wrong. Pero dahil na rin sa nature ng job, I understand na hindi ako pwedeng mag-heels. Ayan, natapos na nga ang inventory ko kaya naman nagpalit na ulit ako ng shoes. And fast forward, ayan nga naglalakad na ako papunta ng bus stop. May work si Amar today so he was not able to pick me up. Pag uwi ko nga, na-receive ko na ang aking order. You don't know kung gaano katagal na nasa cart ko yan bago ko siya na-check out. Araw-araw ko siyang binibisita but finally it's here. Mapunta na nga tayo sa topic ng video na to kung saan ipagluluto ko si Amar ng breakfast today. And I've decided that I'm gonna make him pajon or Korean pancake. And I will be using mostly leftover vegetables from the fridge. Nagcut na nga rin ako dito ng prawns na ilang piraso lang naman. And you know what I realized is hindi ko pala natanggal yung bituka niya or whatever ko ano man yung tawag dun sa tinatanggal na itim na linya. O diba ang brilliant? Kaya naman saka ko lang siya natanggal pagkatapos ko siyang nahiwa-hiwa. Pinahirapan ko yung sarili ko, diba? Anyway, 5 pirasong hipon lang naman yung sahog ko rito kasi leftover lang to nung nakaraan. Sinama ko na rin dyan yung mga leftover na mga gulay sa fridge gaya ng spring onions, carrots, at grated na kalabasa na leftover din yun nung nagluto ako ng okon. Hindi ko nga akalain na super simple lang pala ng recipe na to dahil every time na pumupunta kami ng Korean restaurant, hindi ko siya ino-order kahit na gustong-gusto ko dahil feeling ko, una, ang mahal-mahal and hindi naman siya worth it. Umorder naman kami once pero yung seafood kasi na nilagay nila is hindi fresh kaya medyo may amoy na. Mostly sa restaurant, may hipon at tahong silang sinasahog. Pero yung version ko ngayon is pang mahirap version lang. Hindi ko na napakita yung mixture ko dito pero ang ginamit ko lang ay flour, cornstarch, garlic powder, salt, and also cold water. As you can see, pa konti-konti ko lang nilalagay yung tubig until ma-achieve ko yung consistency na gusto ko. So, dapat para lang siyang paste, hindi siya masyadong maraming tubig and hindi rin naman siya super thick. Pinaghiwalay ko nga pala yan dahil 2 pancakes ang gagawin ko. First time ko rin gawin to kaya medyo kinakabahan ako and syempre ayoko masayang yung mga ingredients na gagamitin ko. Basta ako talaga nagluluto, ang tagal. Inabot yata ako ng 1 hour dito para mag-prepare lang. Nag-beat na rin pala ako ng isang egg dito para yan yung ilalagay ko sa ibabaw ng pancake para mag-stick together lahat ng vegetables mamaya. Feeling ko ang tagal-tagal ko na nagpe-prepare pero 2 ingredients pa lang pala yung na-prepare ko. Diba? Sabi sa inyo, matagal talaga akong mag-prepare pag ako nagluluto. Kaya kadalasan, pagkatapos kong maghiwa at mag-prepare ng mga ingredients na gagamitin ko, pagod na ako, hindi pa ako nakakapagluto. Pag ganun ang nangyayari, ilalagay ko lahat sa fridge yung mga ingredients na prepare ko. Tapos sasabihin ko kay Amar, na hindi ako nagluto dahil napagod na ako. Wow naman, diba? Tsaka ako lang ba yung pag nagluluto, laging naguhugas ng kamay? Konting kibot, laging naguhugas? Yung finally, pag natapos na ako magluto, ang laki na rin ng bill ng tubig. Naghalo ko na nga pala dito yung flour mixture kanina and yung mga veggies. Konting oil lang and i-fry lang natin siya sa hot pan. Hindi ko na rin napakita sa inyo pero nilagyan ko siya ng egg sa ibabaw. Ayan na nga ang ating finished product. Just make sure na nag-stick lahat yung vegetable together. And just make sure na tama lang yung consistency ng flour mixture para maging crispy siya. At taste test na nga itong reaction ni Amar. Super nagustuhan niya. Okay, time to eat. Thank you for watching. Bye!